Kasi ako rin, nabilang ko Yes, what is it? kaya hinihala sila Naramdaman ko kasi naglalay tayo eh. nung napangikuan sa iyo, yung mortgage bill na mas sa Ilang years? ay, ano parang 10 years ko yun. hindi ko alam kung ilang years hindi ko alam kung ilang years, pero ano, ang sinabi lang nila is may property na sila. Kaya dito mabigat din. Sa atin nga din, di ba? 20,000, 65,000. Hirap. Pesos yun ha, pesos. Alright, let's all stand up please. We'll sing our two songs this evening. Kantahin po natin song number 173, Love Lifted Me. And then pagkatapos po nun ay My Jesus, I Love You. Alright, all together on first stanza, song number 173, Love Lifted Me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I? Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, out of His ways to sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. Faithful, loving service true to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Remain standing. We'll ask the Sir Hector para sa ating opening prayer.
pray. Heavenly Father, we are so thankful that you've given us this evening another opportunity to be at your house for our prayer service this evening. We pray, Lord, that as we sing and prepare our hearts, we would once again be ready to receive your word, your message, and be attentive to the needs of our brothers and sisters. Justice in Christ's name. Amen. Amen. Be seated, please. We'll have one more song. Kantahin po natin yung katabing kanta, My Jesus, I Love Thee. All right, all together in the first stanza. My Jesus, I love Thee. I know Thou art mine. For Thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art Thou. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. I love Thee because Thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's stream. I love Thee for wearing the thorns on Thy brow. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. I love Thee in life, I will love Thee in death, and praise Thee as long as Thou lendest me breath, and say when the dead dew lies cold on my brow, if ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore Thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. Amen. Let's get our Bibles, please. At dadako na po tayo sa ating lesson sa gabing ito. At mamaya na po yung ating prayer. So 1 Peter, we'll open sa 1 Peter chapter 1. At ito po yung bagong librong pag-aaralan natin hanggang matapos po natin. Nung pagkatapos po nun, dediretso na tayo agad sa 2 Peter. So 1 Peter chapter 1, basahin ko po. From verse 1, ang sabi ng Bible, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations,
that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time for your sojourning here in fear, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So, this evening mga kapatid, as we look at 1 Peter chapter 1, unang-una, tignan muna natin yung tema, yung purpose, and ano ba yung impluensya ng 1 Peter na ito na binasa natin, especially doon sa chapter 1. At unang-una makikita po natin doon sa verse 1, pagka po tayo nagbabasa, especially nung mga epistles, siguro, except doon sa libro ng Hebrews, oftentimes doon pa lang sa first chapter and first verse ay binabanggit na kung sino yung author and kung kanino yung letter. Okay? Or para kanino yung letter. So nakikita natin dyan, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus. So unang-una makikita natin doon mga kapatid na ang tawag dito ni Peter doon sa recipient ng kanyang mga letter ay strangers. Okay? And yung strangers na ito mga kapatid, makikita natin kung sino ba itong mga to. Nandun sila sa verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Okay? So makikita natin dyan mga kapatid na itong mga strangers na ito po yung mga ligtas mga kapatid. Okay? Ito po yung mga nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At according sa Bible, mga kapatid, sabi ni Peter sa chapter 2, elect, okay, according to the foreknowledge of God the Father. At minsan ito yung gagamitin, ayoko sanang banggitin yung Calvinism, kasi nandyan yung salitang elect eh. Di ba? Pang Sunday school sana natin yun. Minsan ito yung verse na gagamitin nila, o tingnan mo ito, mga pinili ng Panginoon. Okay, so may pinili talaga ang Diyos. Pero yes, nandyan yung salitang elect. Pero very important na intindihin natin, elect according to the foreknowledge of God the Father. Remember mga kapatid, na ang election mga kapatid po, kung titingnan po natin dito,
Hindi po pinili ng Panginoon ito out of their or regardless of their will. Hindi niya po ito linigtas or pinili niya na na ito yung mga pinili kong ililigtas. These mga kapatid, alam ng Panginoon kung sino yung maliligtas. Yan po yung foreknowledge. Yes. It was not God, mga kapatid, who forced them to get saved. Sila ay naligtas, mga kapatid, because the gospel was preached to them. Later on, makikita natin. And then, of course, because the gospel was preached to them, they trusted the Lord Jesus Christ as their Savior. Okay? Alam po ng Panginoon kung sino yung mga naligtas na yon. Kaya they were elect according to the foreknowledge of God the Father. Alright? So, binanggit niya na strangers, mga kapatid. And pag sinabi niyang strangers, kasi titingnan natin doon sa first point natin later on, na the reason why tinawag niyang strangers is because ang Kristiyano, mga kapatid, katulad natin, we should not feel at home in this world. Right. Diba? Meron tayo yung kanta na this world is not my home. I'm just passing through. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, if you're a stranger in this world, you should be looking forward to your home in heaven. Right. Okay, hindi po tayo dapat, maging komportable sa mundong kinalalagyan natin because, yes, we are living in this world, but remember this, mga kapatid, those that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Right. Na talagang kung susunod tayo sa kautusan ng Panginoon and kung susunod tayo, mga kapatid, doon sa uri ng lifestyle na gustong na gusto ng Panginoon na ipamuhay natin, remember this, mga kapatid, the world will hate us because of it. Okay? Kaya po, mga kapatid, there are times na if you try to preach the gospel, if you try to live holy in the name of the Lord Jesus Christ, you will be persecuted. Kaya ang tawag niya dyan, mga kapatid, strangers. And also sabi niya, scattered. Okay? They are scattered, mga kapatid, unang-una because of persecution. Itong mga Kristiyano na ito na sinusulatan ni Apostol Pedro, ito po, mga kapatid, hindi lang sila nag-abroad just for the sake of it or nag-abroad para sa greener pastures, kumbaga. Kinailangan nilang pumunta sa ibang lugar, mga kapatid, dahil sa matinding persecution. Alright? Kaya importante na sinabi ni Apostle Peter sa kanila that you're a stranger in this land. Okay? But you have a home in heaven. And so yan po yung unang makikita natin doon. At sinabi niya ito, mga kapatid, later on in the chapters that we will be studying in the next Wednesdays. You will see here that the purpose of the Apostle Peter kung bakit niya isinulat ito, mga kapatid, ay talagang para pagtibayin yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Because very important, mga kapatid, that if a Christian is under persecution, kaya remember this, lahat po tayo kailangan natin ng encouragement. Kaya kung meron man tayo dapat ugali na sabihin na nating ini-improve bilang isang mananampalataya, is that we want to be an encouragement to others. Alright? Dapat maging encouragement tayo. He writes this to strengthen their faith. And later on, makikita natin, he wants these Christians, itong mga persecuted Christians, na pumunta sa iba't ibang lugar because of persecution, he wants them not to focus on the present, because yung present predicament nila, mga kapatid, is they are under persecution. He wants them to focus on their eternal home in heaven. Okay? And another thing na gusto kong i-mention dito sa chapter 1 na nakita rin natin doon sa binasa natin. Another reason why the Apostle Peter writes itong letter na ito is not only to strengthen their faith, hindi lang para ibigay sa kanila yung focus that they should be focused on heaven or their rewards in heaven, but also to rebuke them of their worldly living. Because isa sa mga tendency, mga kapatid, ng isang persecuted na Kristiyano ay iwanan yung pananampalataya at bumalik doon sa dating klase ng pamumuhay. Okay? Now, hindi lang naman yan, mga kapatid. But even kahit po sa mga Kristiyano
na sabihin natin gusto nating maging tapat, gusto nating maging faithful. There are times na naging careless tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano. And so let's take a look at first of all in verse 1 and verse 2. What's the message that we see here in 1 Peter? Hindi ko alam kung matatapos natin ngayon kasi 11 to eh. Medyo marami. Alright? In 1 Peter, makikita natin yan in verse 1 and verse 2, chapter 1, sa verse 2, nabasa pala natin, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So, again, what's the first thing that we can learn here dito sa 1 Peter? It's the truth, mga kapatid, that we should know our identity. Dapat kilala natin kung sino tayo. At kaya nga babalikan natin yung sinabi ni Apostle Peter that you are strangers. We are strangers in this world. Okay? Minsan, ang hindi magandang ugali ng isang Kristiyano, although alam natin that we are strangers in this world, ay oftentimes, mga kapatid, dahil ayaw nating ma-persecute, minsan yung paniniwala natin, inaayon natin sa mundo. Diba? Imbis na sumang-ayon tayo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos, mas sumasang-ayon tayo sa sinasabi ng mundo. Bakit? Kasi natatakot tayo, baka tayo ay ma-persecute. Or baka tawagin tayong weirdo. Or baka tawagin tayong mga extremist. Okay? At kaya nga po mga kapatid, maraming churches sa panahon natin ngayon na they have the name Christian doon sa kanilang church, but their practices inside the church or even doon sa kanilang mga program, even doon sa kanilang paniniwala, ay wala pong pinagkaiba sa mga kamunduhan. Right. Kaya nga po makikita natin mga kapatid, marami ng mga churches nga na may mga pastora sa loob, ano pa, meron silang mga LGBTQ section para sa kanilang mga LGBTQ service, mga kapatid. Bakit mga kapatid? Because these are the kinds of people, albeit fake Christians, na umaayon sila mga kapatid, inaayon nila yung kanilang paniniwala doon sa mundo. And God forbid, mga kapatid, na sa mga churches na tunay na tinatag ng Panginoon ay mangyari yan. Okay? And so, that's one bad practice ng mga Kristiyano ngayon. Okay? Isa pa, mga kapatid, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, imbis na magpakabanal, imbis na gumawa ng tama, umaayon sa mali, at hindi lang umaayon sa mali, gumagawa ng kasalanan. Bakit? Because they want to fit in with the crowd. Right. Alright? Ay, ewan ko mga kapatid, pero sana naman kahit po sa mga panahon natin ngayon, pag sinabi na natin na pag may nagyaya sa atin na, oy, tara sa mall sa Sunday, alam na natin yung sagot natin na hindi ako pwede, nasa church ako sa Sunday. Diba? At huwag tayong matakot sa kung anong sabihin nila sa atin. Because that is who we are. Alright? And so that's very important na makita po natin. So we are strangers in this land, mga kapatid. Hindi po tayo dapat umaayon sa kung anong sinasabi ng mundo. The reason why we are in this world, mga kapatid, the reason why tayo, nung tayo ay naligtas, hindi pa tayo kinuha ng Panginoon, remember this, mga kapatid, is because we still have a message to preach to others. Okay? Kaya habang buhay pa tayo, let's just go ahead and share the gospel to these people. Another one, mga kapatid, na gusto kong makita natin from verse 3 to verse 5. Basahin ko po verse 3 to verse 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith,
unto salvation, ready to be revealed in the last time. Another lesson we learned from 1 Peter chapter 1 is this, mga kapatid. Praise God for salvation, Amen. not just for comfort. Okay? Praise God for salvation, not just for comfort. Mga kapatid, kung meron man po tayong dapat ipagpasalamat every day sa buhay natin bilang mananampalataya, is yung ating kaligtasan. Okay? Praise God doon sa mga blessings na binibigay sa atin. Praise God doon sa mga kaibigan. Praise God, mga kapatid, sa mga opportunities na binubuksan ng Panginoon para sa atin. Pero very important na ipagpasalamat natin ang kaligtasan. You know why, mga kapatid? You know why? Kasi kahit na matanggal lahat ng comfort na binigay sa'yo ng Panginoon, nandyan pa rin ang kaligtasan. Amen. Okay? Kahit na sabihin natin dumaan ka sa hirap, nandyan pa rin yung kaligtasan. Kahit na nandyan ka, mga kapatid, sa talagang madilim na sitwasyon or in the difficult times of life, salvation will always be there. Yes. Bakit? Yan yung promise ng Panginoon eh. So, ang Kristiyano minsan, we just thank God, we praise God dahil merong mga comfort na binibigay sa atin, blessings na binibigay sa atin. But what if, mga kapatid, dumaan naman tayo doon sa kabaligtaran ng buhay? What if kinuha naman ng Panginoon yung mga comfort na yan sa atin? Kaya if there's something we have to be thankful for every day, mga kapatid, it should be salvation. Diba? Hindi po yan tamang practice ng isang Kristiyano. We're only praising God when things are going well. Alright? Minsan ang trato natin sa church or even sa Panginoon ay parang service provider. Diba? Na kapag meron tayong kailangan, tara, nalangin tayo sa Panginoon. Diba? That's our service provider. Hindi po, mga kapatid. Notice verse 4. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Listen, mga kapatid, ang inheritance po, para maintindihan natin, kahit na sabihin natin merong pinamana sa iyo, that is something you cannot enjoy today. Naintindihan, mga kapatid? Hindi mo yan ma-enjoy ngayon. Ma-enjoy mo yan pag binigay na sa'yo yung inheritance. Yes, the inheritance is yours. Okay? Nandyan yung inheritance. Para sa'yo yan. Hindi yan mawawala. But you cannot enjoy it today. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, na ang magiging basehan natin ng kaligtasan katulad ng prosperity gospel ay kapag blinibless ka ng Panginoon, ay ligtas ka. Hindi po yun, mga kapatid, ang basehan ng kaligtasan. Alright? Kasi kung yun po, mga kapatid, ang basehan ng kaligtasan, pambira, nakakaawa naman yung mga apostol. Diba? Dumaan sila sa napakaraming hirap. Alright, despite doing the will of God. But you see, mga kapatid, dahil tayo ay nanampalataya kay Jesus Christ, sabi ng Bible, we have an inheritance, sabi ng Bible, incorruptible and undefiled. Ito pa, and that fadeth not away. Kung ano yung inheritance natin when we got saved, it's still the same inheritance when we get to heaven. Okay? Kaya ito, inheritance, mga kapatid, hindi po ito reward, reserved in heaven for you. Okay? It is secured, it is a promise. Kaya kung meron po dapat tayong pagpasalamat everyday, mga kapatid, it's our salvation. Kaya nagsimula si Apostle Peter dun sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again, born again. Okay? Unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Another lesson na mapag-aaralan natin dito ay dun sa verse 6 and 7. So again, huwag natin kakalimutan na ang audience dito or ang gustong padalhan ni Apostle Peter dito ng kanyang letter ay itong mga Kristiyano na persecuted, and because of persecution they were scattered. Okay?
And of course, mga kapatid, ang isang Kristiyanong persecution or dumaan sa persecution, ito ay dumadaan sa discouragement. But at the same time, mga kapatid, because sila ay Kristiyano, hindi sila tinatanggap sa trabaho. Okay? Dahil sila ay Kristiyano, kung meron silang negosyo, hindi tinatangkilik yung kanilang negosyo. That is how they are persecuted. Aside from, pwede silang ikulong at pwede silang ipapatay at pwede silang ilagay doon sa Roman Colosseum para kainin ng mga hayop or patayin na lang for sport. Alright? So, itong mga tao na ito, mga kapatid, they are going through difficulties. Kaya in verse 6 and verse 7, sabi niyang ganyan, wherein ye greatly rejoice. Okay? Though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Okay? Kaya another good thing na mababasa natin or matututunan natin dito sa 1 Peter chapter 1 is understand trials. Okay? Intindihin natin kung ano ba talaga ang trials. Kaya itong si Apostle Peter, kung makikita niyo po anong kanyang ginagawa, sa pamagitan ng salita, and itong mga salita na ito, mga kapatid, of course, alam natin, these are all inspired by the Holy Spirit of God. Hindi po mga aksidente na ginamit ni Apostle Peter. Itong mga salita na ito. Kaya kung titignan po natin, ang ginagawa ni Apostle Peter na ito, yes, he is encouraging them, but he is also putting their minds at ease at pinapaintindi sa kanila kung ano ba yung trial na pinagdadaanan nila. Anong sabi niyang ganyan? Wherein he greatly rejoice. Pambihira, kami na nga yung scattered, kami na nga yung persecuted, tapos kami pa yung magsasaya. Bakit? Kasi anong sabi niyang ganyan? Though now for a season. Diba? Ano man yung pinagdadaanan nyo, sabi niyang ganyan, kaunting panahon lang yan. Alright? Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi po habang buhay na paghihirap. Ang buhay ng Kristiyano po, mga kapatid, ay napakaraming ups and downs. May blessing, meron yung times na dadaan sa hirap ng buhay, pero nandyan yung encouragement, nandyan yung discouragement, meron yung times, mga kapatid, na iba-iba yung experience. Pero sabi ni Apostle Peter, ano man yung pinagdaraanan nyo, that's now for a season. Okay, kaya nga po walang, siguro, except sa Antarctica. Di ba? Pero kahit sa mga lugar na yun, hindi naman, except sa mga ibang lugar na, buong taon, isang season lang, buong taon na winter. Di ba? Hindi naman siguro ganun. Kaya sabi niya, though now for a season, but notice this, yung salitang if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Okay? Di ba meron yung times na, ewan ko, kahit minsan yung pagpunta sa church, gusto mong maging masaya pero talagang mabigat sa damdamin. Hindi naman sa ayaw mong mag-church. Hindi naman sa ayaw mong mag-soul winning, sabihin na natin. Hindi man sa ayaw mong kumanta. Hindi man sa ayaw mong manalangin or magbasa ng Bible. It's just that mabigat yung sa damdamin. Yeah? And so, I believe, mga kapatid, lahat tayo, napagdaanan natin yan. Okay? But again, remember, ano yung ginagawa dito ni Peter? Pinapaintindi niya sa mga tao na ito kung ano ba talaga ang trial. Unang-una sabi niya, now for a season. Ito pa, pangalawa, if need be, minsan kailangan talaga natin ng trial. Okay, kailangan talaga natin yan. Later on, titignan natin. Ye are in heaviness through manifold temptations. Kaya sabi niya, verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Again, napakaganda yung ginamit na illustration ni Apostle Peter doon sa paggamit ng gold, which is titingnan natin later on. Pero minsan, let's just take a look at yung ano pa yung mga bad practices ng mga Kristiyano kapag dumadaan sa hirap or dumadaan sa pagsubok ng buhay. Unang-una, mga kapatid, nandyan yung pag-quit, yung hindi pagpapatuloy pag dumating yung pighati ng buhay.
or pag mabigat yung pressure ng buhay, quitting when pressure comes. Unang-una mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano at dumadaan ka sa hirap, remember this, never quit. Amen? Amen. Huwag titigil. Tuloy lang. Because again, sabi ni Peter, though now for a season. Diba? Gaano man katagal yung problema na yan, matatapos din. Hindi naman buong taon na magkakaroon ng bagyo. At kahit sabihin natin buong taon na magkaroon ng bagyo, matatapos din yan. Diba? So wag kang susuko. Yun yung sinasabi ni Apostle Peter dito. Pero maraming Kristiyano, pag dumaan sa hirap ng buhay, dumaan sa pagsubok, minsan doon pa tayo nag-quit. Doon pa natin iniiwan ang pananampalataya. And let me tell you this. Ito, magandang siguro illustration lang. Minsan kasi, pag tayo ay nag-quit, di ba? Ang trial, remember this, ang trial is merong gustong ituro sa atin ng Panginoon, tama? Either gusto niyang maging patient tayo, either gusto niyang matuto tayong makipag-deal with other people, either gusto niyang tanggalin yung pride sa atin. Kaya minsan, sabi ni Apostle Paul, if need be, kailangan nating dumaan sa pagsubok. Alright? Para matanggal yung mga yan. Now, pag dumaan tayo sa pagsubok, tapos nag-quit tayo, hindi natanggal yung ugali na gustong tanggalin ng Panginoon sa buhay natin, or hindi natin natutunan yung skill or maybe yung attitude na gustong ituro sa atin ng Panginoon, ano mangyayari? Ulitin na naman natin. Kaya quitting will not amount to anything. Akala mo pag nag-quit ka, mawawala na yung problema. No, later on, andyan pa rin. Because you've never learned. Because you've never matured. Okay? So, don't quit mga kapatid. Another one, isa pa sa mga ginagawa natin pag tayo dumadaan sa problema, nandyan yung complaining. Okay? So, wag po natin gagawin yan. Kaya nga dun sa verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perish not away. Again, napakaganda yung ginamit ni Apostle Peter na illustration ng gold. Kasi alam naman po natin mga kapatid, dito sa Baguio, dahil tayo po ay maraming mga minero dito po sa lugar natin. Alam po natin mga kapatid na yung gold na nakikita nila doon sa lupa or nahuhukay nila. Yung mga yan mga kapatid, although they are already gold found in the ground, kailangan mo nang dumaan sa purification. Kasi although that's gold mga kapatid, hindi po pure na gold yan. Okay, kailangan nilang i-purify. Kaya what's the reason why ang isang gold ay susunugin, lalagyan ng mga chemicals, idadaan sa napakaraming process, to purify mga kapatid. Because there are things, tulad sabihin na natin ng tin or copper or different kinds of metals na nakapalibot sa gold na kailangang tanggalin. Kaya remember mga kapatid, kapag yung gold mga kapatid ay dinadaan sa purification, it's not to destroy the gold. Remember that mga kapatid, hindi po para sirain yung gold, it is to remove what does not belong in that gold. Kaya minsan talagang if need be, sabi nga ni Peter, dadaan tayo sa pagsubok because there are certain human traits that needs to be removed in our lives. Amen? Katulad for example ng pagko-complain natin minsan, di ba? The more that we complain, the more na tumatagal yung problema. Bakit? Hindi pa natin natutunan Okay? Probably gusto ng Panginoon na mas maging patient tayo sa ibang tao. Kaya anong ginagawa ng Panginoon? Puro mga difficult people ang pinapadaan sa buhay mo. Di ba? Puro mga problema ang mga tao ang binibigay sa buhay mo kasi gusto niya maging patient ka. Okay? Minsan hindi natin alam kung wala tayong patience when it comes doon sa pera. So anong ginagawa ng Panginoon? Hindi mas lalo kanyang linalagay sa sitwasyon na wala kang pera. Bakit, mga kapatid? Kasi you have never learned how to handle money.
Okay? So, ganyan po mga kapatid ang ginagawa ng Panginoon. Kaya remember this. Bago tayo pumunta sa susunod na point, huwag po nating sayangin yung pagsubok. Amen? Don't waste your trial. Huwag naman na dumaan ka na nga sa hirap, tapos wala ka pang natutunan. Naintindihan mga kapatid? Dumaan ka na nga sa hirap, wala ka pang natutunan, di doble lugi ka. Pag dumaan ka sa hirap, dapat paglabas mo sa pagsubok, may natutunan ka. Para ibig sabihin, meron talagang may purpose at may sense at may reason why kung bakit dumaan ako sa pagsubok na yan. Naintindihan? Okay? So, yan po mga kapatid, we need to understand trials. Another reason why that we can learn dito sa 1 Peter, and not only to know our identity, we are strangers. Hindi lang to thank God or praise God for our salvation. Hindi lang to understand trials. But remember this mga kapatid, but to love Christ and rejoice in Him. Okay? Mga times, itong mga binabanggit ko mga kapatid, alam na natin. Alam na natin itong mga bagay doon. Love Christ and rejoice in Him. Pero minsan, mga kapatid, ang nagiging source ng joy natin, tayong mga Kristiyano, ay hindi ang Panginoon. Hindi yung pag may taong naligtas. Hindi yung pag may taong nabaptize. Alam mo, meron pang mga Kristiyano, mga kapatid, na pagka may rini-report na may naligtas, parang masama pa yung loob nila. Ewan ko, anong klaseng kaisipan yun, mga kapatid? Na, may report na ito, ang tao na ito ay naligtas. Imbes na sabihin na praise God, sigurado ba talagang naligtas yan? Diba? Or may nabaptize na Kristiyano, sabihin nilang, talaga bang gusto ba talaga nilang magpabaptize yung mga yan? Imbes na mag-rejoice at matuwa na may mga bagong mga Kristiyano or may mga bagong tao nakakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas, parang sila pa yung, alam niyo yung ewan ko sa English kasi ang tawag, yung party pooper. Di ba yung parang party crasher, party pooper, parang ganun. Na pag nandun ka sa party, ang saya-saya ng lahat, di ba? Nagsasaya yung lahat. Tapos meron yung isa doon, na parang, na imbis na masaya yung lahat, wala, bakit ka malungkot? Parang naging malungkot tuloy. Alright? So, love Christ and rejoice in Him. Look at verse 8 and verse 9. Tingnan niyo ito Sabi ni Apostle Peter, whom having not seen ye love, when it comes to the Lord Jesus Christ, in whom, though now ye see Him not, yet believing, ye rejoice with unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. So, pinapakita lang dito mga kapatid, marami sa mga Kristiyano na ito ay hindi po katulad nila Apostle Peter. Buti na lang sila Apostle Peter. Diba? Sila John the Beloved. Kaya nga, ang ganda nung sinabi ng mga apostles na ito, na itong si Jesus Christ, nakasama namin, nakita namin kumain, nakasama namin sa hapagkainan, at hindi lang yan, nahawakan namin. Diba? Nahawakan nila. Nakita nila, napakinggan nila si Jesus Christ kung paano siya magturo. Alright? Kaya alam nila mga kapatid, itong mga disciples na ito, nakita nila nung kinuha si Jesus Christ. Alam nila nung pinako si Jesus Christ sa cross. And alam din nila mga kapatid, nung si Jesus Christ ay report na wala na doon sa tomb. At nakita nila doon sa upper chamber na si Jesus Christ ay buhay. Okay? So kaya alam natin mga kapatid na talagang matibay yung pananampalataya ng mga disciples na ito. Bakit? Kasi doon sa mga bagay na nakita nila. Pero ang encouragement dito ni Apostle Peter doon sa mga Kristiyano na ito, apparently even though hindi nila nakita si Jesus Christ, pero sabi niyang ganyan, yet believing, ye rejoice
with joy unspeakable and full of glory. Hindi man nila nakita si Kristo, pero dahil sa testimony ng mga disciples na ito, base sa kung anong kanilang mga nakita, itong mga tao na ito, mga kapatid, although they are persecuted, sabi niyang ganyan, yet believing. And then sabi niyang ganyan, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Wala kayong pinagkaiba sa amin. Sabi ni Peter, kami nakita namin si Jesus Christ, kayo hindi nyo nakita si Jesus Christ. But here's the thing, pagdating sa langit, we have the same Christ. Diba? We have, hindi lang yan, we have the same price. Nandun tayo sa parehas na langit. Iba-iba man yung rewards ng mga Kristiyano na pupunta sa langit. But here's the thing, mga kapatid, we will all enjoy, sabihin na natin, the end of our faith. Bakit? Bakit sinabing the end of our faith? Kasi sa langit, mga kapatid, di mo na kailangang pananampalataya. Yun na yung pananampalataya natin. Amen. Di ba? Yung pinipreach natin na itong sila Jesus Christ. Yung pinipreach natin, mga kapatid, na itong sila Abraham. Nandun na, kasama na natin sa langit. Alright? So yan po, we need to love Christ and rejoice in Him. Ito pa, very important. Let's go to verse 10 to verse 12. Verse 10 hanggang verse 12. Sabi ng Bible, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Nakita nyo ba yung verse 12, mga kapatid, yung last phrase? Because ang gusto kong makita natin dito, mga kapatid, na isa pang lesson na gusto kong maintindihan natin, is we need to take the Bible seriously. Seryosohin natin yung salita ng Diyos. At hindi lang seryosohin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi if you take the Word of God seriously, you will understand and you will appreciate salvation more. Okay? Minsan, mga kapatid, it's true na, napakagandang sinishare natin yung gospel. Kaya nga, maganda, mga kapatid, yung kantang I love to tell the story. It will be my theme in glory. To tell the old story of Jesus and His love. Mga kapatid, ewan ko sa inyo, pero hindi po nakakasawa ang mag-share ng gospel. Amen. Kahit na iba-iba yung mga taong kausap mo, same message over and over again, pero hindi po nakakasawa. Because that is how we got saved. Right. And alam natin, ito yung pinaka-importanting mensahe. And let me tell you this, mga kapatid, the message of the gospel is very simple. Amen? Good. Very simple po yan. Nalagang sobrang simple. But tulad ng sabi ko, take the Bible seriously. And although simple po yung ating kaligtasan, na tayo ay kailangan lang manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. But remember this, mga kapatid, pag talagang pinag-aralan po natin, napakalalim po ng ating kaligtasan. Right. Simple, pero malalim. At bakit sinabi kong malalim? Kasi sabi dun sa verse 12, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven. And then sabi ng Bible, which things the angels desire to look into. Kahit po yung mga anghel, mga kapatid, they desire to look into salvation. You know why, mga kapatid? You know why? Lahat po ng mga taong nagkasala, lahat po tayo dahil makasalanan tayo, lahat po tayo, mga kapatid, ay meron po tayong
sabihin natin, yun, possibility. Pero lahat po tayo mga kapatid ay pwedeng maligtas. Kahit po tayo ay magkasala. Kahit po tayo ay merong sabihin nating mga kasalanan na nagawa sa buhay natin. Okay? Pero ang anghel mga kapatid, yung mga sumama kay Satanas, hindi po maliligtas. Kaya sabi nila, oh, the devils believe and tremble. Eh si Satanas nga nagbibilieve. Yes, si Satanas naniniwala na si Jesus Christ ay tagapagligtas. Alam niya yan. Alam niya na si Jesus Christ ay Diyos. Alam niya yan mga kapatid, pero kailanman hindi siya maliligtas. Dahil hindi po namatay si Kristo para sa mga anghel. Right. Eh so hindi nila maintindihan yan. Kaya nga, minsan na kanina nung tinatype ko yung verse naalala ko yung kanta noon na kinakanta noon dun sa main church noon na angels never knew the joy that is mine. Okay, hindi nila alam kung ano yung saya na nasa akin. Bakit mga kapatid? Hindi nila kayang kantahin yung Amazing Grace. Kaya sabi nung kanta, it's a song holy angels cannot sing. Amazing Grace, how sweet the sound. Alright? Dahil ang mga anghel, mga kapatid, they can never understand salvation. That's why they desire to look into. Okay? Ito pa mga kapatid, very important. Something that we can learn from 1 Peter chapter 1. Let's go to verse 13. Okay? Verse 13. Ano sabi ng Bible? Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So, isa pang binanggit dito ni Apostle Paul, ni Apostle Peter, na very important, na dapat matutunan ng bawat isang Kristiyano, is to discipline our mind. Okay? Discipline your mind. Okay? Kaya sabi niya ganyan, gird up the loins of your mind. Alam mo, pag sinabi natin gird up, mga kapatid, kumbaga sa pantalon, sa pants, mga kapatid, mahirap pong magtrabaho na yung pantalon mo ilawlaw. Or ibig sabihin dun sa dun sa belt. Lalo na pag malaki yung pantalon, mahirap pong magtrabaho, mga kapatid. Minsan nakikita ko ng mga mekaniko, nahuhulog yung mga pantalon. Di ba? Hindi ka makapagtrabaho ng maayos, palagi mong hihilain yung pantalon. Kaya sabi niya yan, gird up the loins of your mind. Kumbaga kung magtatrabaho ka, kailangan mag-belt ka so that you can perform properly. You can focus on the things na ginagawa mo. Hindi yung habang nagmamartilyo kayo, hihilain mo pa yung pantalon mo kasi nahuhulog. Okay? So sabi ni Peter, gird up the loins of your mind. Kahit po sa isip natin mga kapatid, we should be focused. We should discipline our mind. Bakit po mga kapatid? Remember this. Tulad nung sinabi ni Apostle Paul dun sa 1 Corinthians. At palagi kong binabanggit din sa atin, kahit po sa ating mga Kristiyano, remember this, the battle begins in the mind. Right. Diba? The battle begins in the mind. Kaya po, may mga Kristiyano minsan mahuhulog sa kasalanan, although sabihin natin overtaken in a fault, but still, wala silang ibang masisisi kundi sarili nila. You know why, mga kapatid? Because it started in the mind. Right. Okay? Nandyan yung labanan. Nandyan yung temptation. Nandyan yung mga bulong ni Satanas. Okay? Nandyan yung mga masasamang plano. Nandyan yung mga masasamang gawain. And so it's very important that we need to discipline our mind. Okay? Katulad, for example, that you cannot work well with loose clothing. You cannot also live well with a loose mind. Okay? Kaya it's very important na gwardyahan po natin kung ano yung mga pumapasok sa isip natin. You see, maraming mga Kristiyano, yes, they are saved. Pero alam niyo mga Kristiyano na
ligtas naman sila, tanungin mo sila about kaligtasan, alam naman nila. Pero bakit baliktad yung kaisipan nila when it comes to the church? Bakit baliktad yung kaisipan nila when it comes to soul winning? Bakit baliktad yung kaisipan nila, mga kapatid, about the things that pertains to God? You know why, mga kapatid? Because yung isip nila puno ng worldliness. Di ba? At mahirap po ang isang Kristiyano na ganyan. Mahirap unang-una, mahirap pakisamahan. Alright? And so, yan po, very important things that we can learn in 1 Peter. Now, meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5. Okay, meron pa tayong 5. So, natapos natin yung 6. Alright? But again, let me just review bago natin ipagpatuloy ito next Wednesday. Unang-una, first thing that we can learn in 1 Peter chapter 1 is know your identity. Okay? We are strangers in this land. Wag po nating let's not feel at home in this world. Let's enjoy the comfort once in a while. Yes, let's enjoy the fellowship with our fellow believers. But remember this, our home is in heaven. Right. Okay? Our home is in heaven. Na kung meron man tayong katulad nung desire ni Apostle Paul na yes, gusto kong magstay, but it's better, di ba? It's better to be absent from the body. Bakit? I can be present with the Lord. Yes. Alright? Know your identity. You're a pilgrim. You're not supposed to stay and you're not supposed to feel welcome in this world. And that's the right kind of attitude, mga kapatid. Bakit? Kasi may mga Kristiyano na nagulat sila dahil pinersecute sila. Sa bagong Kristiyano, probably you can understand. Pero yung matagal ka ng Kristiyano tapos, ay, na-persecute ako. Hindi ka na magugulat, mga kapatid. Bakit? Because kung ano yung ginawa nila kay Jesus Christ, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. The more you live for God, the more you will be persecuted. Sa trabaho, sa tahanan, pero sana naman wag sa church. Saan ka na-persecute? Sa church? Ay, grabe naman yan. Alright? Of course, praise God for salvation. Kung meron mang dapat tayong ipagpasalamat every day of our lives, it is our salvation na binigay ng ating Panginoon. Pangatlo, understand trials. Okay? Intindihin natin yung trials na pinagdaraanan natin. Napakaganda yung sinabi dyan ni Apostle Peter, if need be. Minsan talaga kailangan natin ng trials. Okay? But remember this, they only last for a season. Kaya do not waste your trial. Huwag mong sayangin yung trial. Ang pangit naman, dumaan ka na sa trial, wala ka pang natutunan. Okay? Dapat paglabas mo ng trial, ay may natutunan ka, ay may na-improve ka sa sarili mo. Okay? Pangapat, love Christ and rejoice in Him. Okay? Panglima, take the Bible seriously. And panganim, discipline your mind. The battle begins in the mind. Okay? And so, isusunod po natin yung 5 pang mga points na titingnan natin sa next Wednesday. But let's go ahead and do advanced reading sa 1 Peter chapter 1 and first book ng 1 Peter. 5 chapters lang yan, kaya madaling basahin. Okay? Pwede mong basahin ng minsanan. But anyway, yan po yung lesson natin ngayong gabing ito. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you sa iyong oras na binigay sa amin, na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Ngayon po, Panginoon, sa aming mga panalangin, ikaw po ang mag-remind sa amin of the things that we need to pray for. Especially po, Panginoon, sa mga kapatid namin na may karamdaman ngayong oras na ito. And I pray, Lord, that you will guide us again with the Holy Spirit. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, dako po tayo sa ating mga prayer requests. Okay? Sino po ang may mga prayer requests ngayon? Yes, Alea, you have a prayer request? What do you want to pray for? What do you want to pray for? Okay, let's pray for your mom, okay? She will be
preparing for labor next month, February. Okay? You want to pray for, Mir? What do you want to pray for? Oh yes, that's right. Tita Iris. Si Iris, pag-pray natin mga kapatid. Dahil yung kanyang recovery. Especially ngayon, malamig. Ayan. Okay? Yes, Sophia, is there something you want to pray for? What do you want to pray for? What do you want us to pray for? Come on, it's okay. What? Oh, meron ba mga ibang prayer request? Okay, so Sister Iris, pag-pray natin. Also mga kapatid, yung this coming Monday, doon tayo sa Pinsao National High School. Hindi naman na siguro sila mag-cancel, no? Kasi tapos na yung exam. Okay? Pinsao National High School ng Monday, Tuesday. Tapos Wednesday is San Vicente. Okay? So, involved po tayo niyan. Alright? So, yun po, ipag-pray natin. Sister Iris, yung ating school preachings. Ano pa? Any more prayer requests? Si Sister Lay, sa kanyang panganak this coming February. Ganun pa ba? Dapat pag-pray tayo. Nailagdag natin si Brother Larry dun sa kanyang health. Okay? Dun sa kanyang health. Any more? Wala na. Okay, so 4 lang ha. Let's pray for the school preaching, yung health ni Sister Iris, Sister Lay, and then ni Brother Larry. Okay? Alright. Okay, so yun lang. Let's go ahead and pray. And after that, ako na po ang magpipray.
Lord, once again, we thank you for this time that we can pray together. We want to pray, Panginoon, for our brethren na may mga karamdaman po sa oras na ito. We pray for Sister Iris especially. Nawa po ikaw magbigay sa kanya ng lakas para makarecover. Ganun din po sa patuloy na pag-grow ng kanilang baby ngayon. We pray that you be the one to bless them and continue to guide them, Panginoon, so that later on ay makasama po namin sila sa aming mga church services. I also pray for Brother Larry sa kanyang health. Continue to strengthen him, Panginoon, nang sa ganun po ay makarecover ng maayos sa kanyang karamdaman. For Sister Lay, we pray na ikaw po patuloy din na magbigay sa kanya ng strength, especially po as they prepare as a family sa dating ng kanilang bagong miyembro ng kanilang pamilya this February. And we also pray, Lord, for our upcoming school preachings. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maging gabay sa bawat sa amin as we preach your word, especially po sa mga batang may kinig ng iyong ebanghelyo. I pray, Lord, that you will convict them with your Holy Spirit, Panginoon, nang sa ganun po ay marami sa kanila ang makakilala sa iyo bilang tagapagligtas. We pray, Lord, that as we continue in our service, ikaw po, Panginoon, ang mabigyan ng kalwalhatian. Also, as we give our offerings this evening, ikaw po, Panginoon, ang mag-glorify sa mga offering na ito. Nawa po ay magamit po para sa iyong kalwalhatian. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, let's go ahead and prepare po natin yung ating mga offering. We'll ask na lang si Brother Jazer na siya po yung magpass ng offering basket. And after that, we'll have our closing song and closing prayer. Go ahead and stand up, please. Dagdag ko lang na announcement. Bukas po ulit, soul winning doon sa Burnham, 9 a.m. 9 a.m. na tayo mag-start. 9 a.m. hanggang 11. Okay? So, 9 a.m. And then, after that, soul winning ulit sa Sunday ng after ng PM service natin. Okay? Let's get our songbooks, please. We'll sing song number 153, How Firm a Foundation. Song number 153. All right, all together in the first stanza. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid.
please, Brother Larry, closing prayer. Thank you, Diyos Ama, itilapas na panagkaya, tinalalag mo. Thank you, nagipipangako, kinaimbag mo, kinasayaan mo pala kami. Thank you, na dakarabagi na naimbag, na managparado para kami nga anak mo, may daydaya ka dito. Bendisyon naman, na tinapanagsinasinami, at sikalang nakarito sa matipumulot ko ng mundo. Dahil timantin kami, dawat yung karalakin ka, itinalantang mo ni Jesus. Amen. Amen. We're dismissed mga kapatid. Ganyan na yung mga upuan. Ayos nyo lang ng konti at gagamitin rin natin sa Sunday. Oh, done.